Ito isipin nyo sa panahon ngayon ni PBBM, walang pandemic. Walang pandemic, di ba? Wala na. Pero may mga sumusulpot-sulpot na may parang COVID, ganyan. Pero wala nang pandemic. Pero eto andyan pa ang mga ayuda. Wala nang pandemic may mga paayuda pa. May mga financial assistance pa. May mga binibigay pa ng mga makabagong mga makinarya sa mga farmers. May mga paambulansya pa. Meron pa mga pa-love for all. Ang dami mga kaibigan. Grabe ang tulong na ginagawa ng gobyerno natin ngayon. 'Di ba? Walang pandemic. Pero sa panahon ni Duterte, may pandemic 'yan, 'di ba? Pero walang ayuda. Ba ako nga, nagrereklamo nga ako nawalan kami ng trabaho. Taxpayer naman ako. Bakit wala kaming ayuda? Diba? Sa panahon ni Duterte, maraming gutom. Maraming hindi nakakain. Kung tutuusin mga guys, dapat yun, kasi nilockdown ni Duterte, dapat yun sinusuportahan niya ng pagkain Kasi nilockdown niya kasalanan niya yan Pero hindi naman niya sinusuportahan ng pagkain kasi nasa napunta ang pera. Mas maraming isinubi kaysa ipinamigay. Mas maraming isinubi sa wallet kaysa ipinamudmod sa mga tao. Tingnan nyo ngayon ang ginagawa ni PBBM. Wala pong ngayon, walang pandemic. Pero grabe bilyones. Bawat probinsya na pinupuntahan, grabe ang pamimigay. Diba? Diyan mo makikita na ang gobyerno natin ngayon, ang gobyerno ni PBBM ay hindi nangungurakot. Samantalang ang gobyerno ni Duterte, napakakurakot. Pandemic yun naglabas pa ng pondo para sa pandemic, pero napakaraming tao na walang makain, hindi sinusuportahan ng gobyerno. Walang makain. Walang ayuda. Kasama na kami doon. Wala kaming ayuda. So, alam na natin mga kaibigan kung paano mamuno ang mga Duterte. Alam na natin. Kaya bakit pa natin sila iboboto? Bakit pa natin iboboto? Alam na natin Nasubukan na natin Hindi naman sila magaling, di ba? Hindi sila magaling mamuno. At hindi nila napaangat ang bayan natin. Hindi nila napaunlad ang bayan natin. So, anong reason? Bakit ka boboto ng Duterte? Dahil lang sa panatiko ka? Boboto ka ng Duterte dahil lang sa tanga ka? Boboto ka sa Duterte dahil lang sa bobo ka? Boboto ka sa Duterte dahil lang sa DD shit ka? Dahil lang sa wala kang utak? Boboto ka sa Duterte dahil gusto mo lang? Dapat hindi ganun. Maging responsable kang voter. Kapag nakita mo na hindi naman niya nagawa nung 6 na taon, hindi naman niya nagawa na ayusin ang ating bansa, bakit mo pa siya hahayaan na magkaroon ulit ng pwesto sa gobyerno? Diba? Nakakatawa nga Biruin mo sabi naman 2028 si Basti ang magiging pangulo. Hello? Si Baste. Kung ang Davao City hindi niya maayos, paano na lang ang buong Pilipinas? Nung umupo si Baste Duterte, ang Davao City, mga kaibigan, lumaki ang poverty rate ng Davao City, lumaki sa panahon po ni Baste Duterte. Tapos kita niyo naman mga kaibigan, parang tatay din yan, nagmumura. Ano na namang mangyari sa atin? Ano na namang mangyari sa foreign policy? Pagkatapos, hindi ko ma-imagine pupunta sa ibang bansa, makikipag-usap sa iba-ibang mga leaders. Diyos ko, ano bang laman ng utak ni Baste? Mas matalino pa nga dyan sa totoo lang mas matalino pa dyan yung grade 6 ko na naging pupil, na naging valedictorian. Mas matalino pa doon kaysa kay Basti. Si Basti,
Wala, kita mo nga mag-reasoning. Sabi niya mga kaibigan, no, yan kasing West Philippine Sea, ano kasi yan? Trading daw ng China. Tapos propaganda lang daw yan. Propaganda? Samantalang, yung West Philippine Sea na yan, mga kaibigan, no? Yung sabi nga ni Justice Carpio, ang pinaka-the best dyan na explanation, yung sinabi ni PBBM, na nasa Treaty of Paris na inamyendahan ng Treaty of Washington. Yan yun mga kaibigan. Sa Treaty of Paris, ayan mga kaibigan, yung karoon na tayo ng liberation, no, from the Spanish, no? Sinagip tayo ng Amerika, binayaran ng Amerika, no? Ang Pilipinas, binayaran ng Amerika sa Spain para maging, kumbaga, mapalaya tayo sa Spain, no? At doon na nag-umpisa yung nag-colonize naman sa atin, yung Amerika naman, mga kaibigan, no? Kaya nga, ang ganda ng ating, ang ganda ng Pilipinas, during the time, kasi Amerika po ang nag-colonize sa atin, di ba? Kaya nga, ahead tayo sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Pagkatapos mga kaibigan, no, andun na tayo, no, binili tayo ng yung bansa natin, binayaran sa Spain para magkaroon tayo ng kalayaan. Then after that mga kaibigan, nagkaroon naman na amyendahan sa pamagitan ng Treaty of Paris, no? Nagsabi yung Amerika na hindi lang naman ito yung yung territory, hindi lang naman ito yung karagatan ng Pilipinas kasi nga 'di ba tayo archipelago tayo So hindi lang naman yun yung karagatan natin. Ang gusto ng Amerika na sama din yung mga isla, yung mga karagatan doon sa labas ng linya na dinidescribe doon sa Treaty of Paris. Tapos ang sabi ng Spain, kasi medyo mukhang pera, sabi ng Spain, o sige, magbayad ulit kayo. Diba? Magbayad daw ulit. Tapos nakipag-deal. Naliliitan yung Spain doon sa ino-offer, no, ng Amerika. So, ginawa ngayon na $100,000, no? So, di pumayag na. So, doon mga kaibigan, no, inamyendahan ngayon sa Treaty of Paris, inamyendahan ngayon sa Treaty of Washington na kasama na doon yung ating mga karagatan, yung mga isla doon sa labas, no? Nakadescribe sa labas ng linya na nakadescribe doon sa Treaty of Paris. Yun mga kaibigan. Kaya napasama na doon yung ating pinagtatanggol, yung West Philippine Sea, napasama na doon. Kasi dati, kung titingnan natin, kung Treaty of Paris lang, hindi makakasama, no, yung ating ipinagtatanggol na mga karagatan dyan. Pero dahil naamyendahan nga ng Treaty of Washington, napasama na ngayon. No? Diyan yun mga kaibigan. Kaya yung mga didishit na nagsasabi na, ay, hindi naman kasi, ang China, matagal na nilang inaangkin yan, no? Meron silang historical rights dyan. Tayo, sa panahon lang naman ni President Marcos Sr., diba? Yun sinasabi nila. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, ang pinakatama dyan ay yung sinasabi ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, na yung ating pag-aangkin dyan, nag-umpisa pa yan doon sa Treaty of Paris na inamyendahan naman ng Treaty of Washington. Diba? Yan yun. Merong niyan diba? Sinabi yan ni PBBM doon sa Singapore. At maraming mga pumalakpak sa kanya dyan.